po na balita, umabot na sa second alarm ang nagaganap naman na sunog sa isang residential area sa lungsod ng Pasay. At para po sa karagdagang detalye, may ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Sa mismong Gloria at Court Street kung saan nagaganap ito mismong sunog at isang host lamang ng pamatay sunog na bumbero ang naririto na nagtatangkang mapigilan yung pagtuloy na paglaki ng sunog dito nga sa Barangay 130 Pasay City. Sa ngayon, kanina pa sunod-sunod yung pagputok ng mga linya ng kuryente dito nga sa may bahagi ng Court Street kung kaya't yung mga residente ay nag-atrasa na lalo pa at yung direksyon natapayuan namin kung saan ay kanina may isang bahay pa yung hindi talaga tuluyang nilalamon pero sa mga oras ito ay naglalagablab na rin. Itong ilang bumbero na natapan namin dito sa Port Street ay bahagyan ng napaatras pero matapos niya yung ilang sunod-sunod na pagputok na yan, pagliyab ng kawad ng kuryente ay tinatangka na naman nilang basahin itong paligid na ito ng mga bahay sa Port Street para maawat yung tuloy-tuloy na pagbabanta ng sunog na umabot doon pa sa ilang mga kabahayan. Sa ngayon ito, nakakuha ng konting cash itong mga bomberong ito dahil yung kanina host nila na halos wala nang ibinubugan tubig ay nagkaroon ng panibagong pressure kaya tuloy-tuloy itong pagbuga nila ng tubig dito sa mga kabahayan na patuloy na nilalamon ng apoy na kanina nga ay sinasabing nasa fourth alarm pero sa pinakuna informasyon natin ay itinaas na yan ng Bureau of Fire Protection Pasay City. Sa mga oras ito, batid sa pakikipag-ugnayan natin sa mga residente, wala pa naman nag-uulat na may mga residenteng nawawala dito nga sa nagaganap na sunog habang patuloy din yung pagmamatigas ng ilang sa mga residente dito na bumalik sa kanilang mga bahay sa pagnanais na makapagligtas ng kanilang mga gamit. Isa sa mga nagiging problema rito, yan, sumabog mula doon sa loob ng mga kabayan. Isa sa mga problema nila ay itong napakakipot na mga kalye kung saan maging yung mga malilita fire truck ng Bureau of Fire Protection at mga volunteer firefighters ay hindi makapapasok at mula doon sa main road sa M. de la Cruz ay kinakailangan pang umikot na mga ilang iskinita bago mapasok o marating ito mismong aktwal na pinangyarihan ng nagaganap na sunog. Connie, balik sa iyo. Yes, Manny, matanong ko lamang kasi ang nakikita lamang namin na video ngayon ay very vague, ano? Kumbaga, hindi natin matukoy kung ito ay mga shanties ba ito? Ito ay nasa isang area ba na kumbaga private or is it mga shanties ang nasusunog ng mga bahay? Dikit-dikit yung mga bahay pero karamihan dito ay mga yari na sa konkreto. May umaabot pa nga ng iba nasa harapan ko dito sa kanto ng 4th Street, yung pinakadulo ng mga bahay dito sa 4th Street, kanto ng Gloria, ay hanggang 4 na palapag yung iba sa mga bahay. Pero karamihan sa kanila ay pinaghalong konkreto at kahoy yung mga bahay, lalo na doon sa bahagi nitong 4th Street at yung mga kanugnog na kalye niya na susunog sa mga oras na ito. Ito, lumalapit lang tayo bahagi. Muli ako pumasok sa 4th Street. Sa likod lang ako nitong mga tauhan ng mga pamatay sunog, mga fire volunteers at Bureau of Fire Protection. May natatanaw natin itong isa sa mga bahay na binabasa nila pala tuloy-tuloy. Ito yung mga yari sa kahoy, bagamat ibang babahagi nito ay yari sa konkreto. At muli tayo, ito isa sa mga kagawad. Sir, ilang kali ba? Kali ba dito sa 4th Street? Ang pwede patukin. Meron pa sa kabila. Meron pa sa kabila, may isa pa. So, puro mga kahoy ang bahay, karamihan mga kahoy. Kahoy at konkreto. Pinagalong kahoy konkreto ko. Manny, pakitanong naman dyan kung ilang residente ba ang nakatira at naapektuhan ngayon ng sunog na yan? Nagtanong na tayo, pero hindi pa nila masabi. Teka, lubok to. Boss, sa 130, sir, gano'ng kalaki? Ilang block na doon na damay dito sa nagaganap ng sunog dito? Hindi pa namin matansya eh. Hindi pa matansya sa ngayon. Hindi pa namin matansya dahil dito kami nakapokus eh. Okay, maraming salamat. Yan. So, wala sa ngayon, na isang kali lang kasi ang problema rito, Connie, inikot ko rin itong magkakatabing kalye dito sa yung binabagit ng kabila. Iisang host lamang ng pamatay sunog dito sa may bahaging ito ng pwesto namin sa may Gloria Street galing ng Virginia. Yung nakikita ko na nakalatag dito at ito yung nagtabok sa nagtatangka ng mapigilan itong paglagablab ng apoy. At kung naririnig mo sa parking background, ito yung malakas na buga ng hangin
dito sa lugar na ito at ito yung kalaban niya kung kaya't hirap na hirap itong mga naroritong mga pamatay sulog at maging mga residente na mapigilan yung paglaki pa ng apoy. Nako Manny, kung iisa lamang ang nakalatag dyan na kumbaga host no, pamatay sa sunog at lumalaki na nga itong sunog dyan, maaari siguro tayong manawagan na rin ano, para doon sa iba pang mga nasa fire protection ano, para naman makatulong. Ano, particularly mga volunteers din ano, at iba pa. Pero sabi mo kasi medyo makipot yung daan, papasok, kaya nahihirapan Manny, di ba? Tama ka, Connie. Batay doon sa mga naipadala na nating video dyan, pag ako ay Ano yung lumipad, best way, Manny? Best way Yes, para agad sila makarating dyan? Actually, ito ay malapit lamang sa Central Fire Station ng lungsod ng Pasay. Boundary ito ng Barangay Pio del Pilar, ng lungsod ng Makati, Barangay Bangkal, at ng Pasay City. Kasi pagtawid mo ng ilog, sakop na yon ng Makati City. At dito naman sa side na ito, kung saan nagaganap itong sunog, ay sakop na lungsod ng Pasay. Yung M. de la Cruz Street, ito yung higit na kilala rito, o kaya naman ay yung Cementina. Ibig sabihin, ito yung Roman Catholic Church o Roman Catholic Cemetery dito sa bahagi ng Libertad. Ito yung mga landmarks na pwedeng gamitin ng mga volunteer firefighters na maaari nilang gamitin para agad na makaresponde dito sa lugar. Kung manggagaling naman sila ng bahagi ng Makati EDSA, pwede nilang gamitin yung bahagi ng Evangelista at saka sila papasok patungo doon sa may kali ng Pio ng PD9 para makalapit dito sa pinangyayari ng sunog. Pagamat sa impormasyon binibigay sa atin ay walang direktang lansangan na maaari nilang magamit para makapasok dito sa mismong pinangyayari ng sunog dahil nga sa ito'y napaghihiwalay ng isang creek o itong Estero Tripadigalina dito nga na naghihiwalay sa lungsod ng Pasay at lungsod ng Makati. Oo. Yung LGU, meron na ba tayong nababalitaan na nagbibigay na ng kanilang ayuda para doon sa mga nasusunugan ngayon? Kasi alam natin, although ongoing pa, no, syempre iba yung mga nakikita na nila na may tumutulong na sa kanila ngayon pa lamang mula sa lokal na pamahalaan. Meron na ba tayong nakakapanayam dyan? At least yung mga barangay captain, ano bang ginagawa? Ano bang nangyayari ngayon? May mga nakausap tayo kanina mga taga dito sa barangay 130 at mga katabing barangay dahil concerned din sila sa panganib o sa takot na baka sila ay madamay dito nga sa nagaganap na sunog. Hindi natin matiyak kung itong actual na pinangyayari na sunog ay sakop pa ng 130 o ito ay ibang barangay na rin. Pero sa mga oras na ito, wala tayo nakakausap pa mula sa local government dahil kadalasan ang pwestong ginagawa nila ay doon sa malayong lugar kung saan hindi ito apektado o hindi ito nalalagay sa panganib o nalalagay sa banta ng sunog. At tayo ay nandito ngayon mismo, nasa around 50 to 100 meters lamang yung layo natin mula doon sa actually 50 meters nga lang, mula dito sa pinakamalapit na bahay na nagliliyab ngayon sa ating harapan, dito mismo sa 4th Street, na tinatangkang mapawat o mapigilan ng mga pamatay sunog mula sa pagtalon po sa mga katabing bahay na hindi pa inaabot. Alright, Manny, mag-ingat ka lamang din dyan. At syempre, idadasal natin na walang masaktan o kaya ay mas maggrabe pang may mangyari dyan sa sunog na yan. Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZWB para sa update na yan.